Ngayong araw guys, nasira kasi yung bearing ng aking motor. Kahapon pa. Ginapatakbo ko lang dahan-dahan kasi nasira siya. Ngayon, bumili tayo ng bearing guys para sa front. Ito sa una niya. Yung sa kabila kasi naranggas na talaga. Nasira na. Kaya ngayon, papalitan natin guys. Ayusin natin. Marunong naman din akong mag-ayos-ayos. Kaysa dali natin sa shop, magbabayad pa tayo ng libor yan. Yung bearing at saka yung grasa na ilalagay natin. Kaya ako na lang gagawa guys. May mga tools naman ako. Kahit hindi kompleto, at least meron pa akong tools. Yan. Yan yung tools ko sa may dadala ko na bag. Kada biyahe ko guys, dinadala ko yan. Tinatali ko dun sa likod banda ng motor. Yan, nagahunga-hunga na. Kasi nasira na yung bearing. Kaya tanggalin natin itong mga nut nya. Dalawang nut. I-double nut ko guys para mas matibay. Uy. Yan, tanggalin natin yung mga nut. Yun ako muna dito sa kabila guys. Itong motor ko kasi na ito guys, matagal na. Mag 12 years na din siya. Kaya humihingi na ng malaking maintenance. Kasi pag may sira na konti, hindi ko paayos agad. Kaya hanggang sa dumadami yung sira. Takbo lang ng takbo. Itong body ko na ito guys, 12 years na sa akin. Kaya marami ng pinagdaanan. Kung saan sana nakakaabot. Nakaabot na kami ng Agusan nito. Agusan del Sur. Nung nagbakasyon kami. Malalayo din ang biyahe nito noon. Nung medyo bago-bago pa. Ngayon, medyo luma na siya. Kaya kailangan na din hanap na ng bago. Kasi pag maraming sira guys, marami ng depekto, mahirap na sa daan. Pero tinitiis-tiisan ko lang kadali guys. Kaya wala pang budget. Yung mga anak pa si Mrs. Unahin muna natin si Mrs. guys. Saka na itong motor. Tsaga na lang muna, kaya yung kayang ayusin lang muna. Pati yung ulo niya, siraan na din ng cowl. Putok na din yung telescopic niya. Sige lang. Tiis-tiis na lang muna. Kasi ito din siya guys, gagamitin ko na lang din siya sa farm. Sa pag makakuha tayo ng bago. Maghulugan naman tayo guys. Matagal-tagal na din. Kaya gamitin ko na lang siya sa nahirapan ako dyan sa nung stand kasi mataas. Yan yung bearing guys. Ewan ko kung makita nyo. Yan, nasira na talaga siya. Yan, ilang bulitas na lang ang naiwan. 4 na lang. Kaya parang 4 na lang, 5 ay 6. Yan, nasira na siya guys. Pati yung pinaka-housing ng bearing, wala na, baka pumasok na dun sa loob. Yan, bumili tayo ng bearing at saka yung grasa. Ayusin natin guys. Tatanggalin natin yung housing ng bearing. Yan, tingnan nyo guys. Wasak na talaga siya. Buti hindi niya tayo disgrasya guys ba. Salamat pa rin. Yan, kinuha ko yung mga bakal na maliliit na napunta dun sa loob guys. Kasi pumasok na. Kasi kahapon pa nasasira, nagpunta pa ako ng bundok. Tsaka
doon sa mayo. Hindi ko na pinapatakbo ko lang kahit may sira. Ingat lang talaga. Pero kanina binilang ko na guys kaya para mas safe tayo na bumabiyahe. Umuusok-usok na din ito. Sige lang. Tiis-tiis lang talaga. Mas maganda na din yung makakuha tayo ng bago guys na walang sira. Para kahit saan tayo maglakbay, safety tayo. Si body ko kasi matagal na din, marami na kaming pinagsamahan ito guys, kaya yung sentimental value hindi na mabilang na sa paggamit. Kahit ano-ano lang, kahit kargahan ko ito noon ng kahoy guys, ginagawa kong nilalagyan ko ng katig, kayang kaya, malakas ang makina. Okay pa rin siya. Mabilis pumutok yung telescope ko sa harap. Yung pati yung sa puwet ko parang sa tagal na 12 years ba naman guys na tumatakbo, kaya baka bumigay na din yung shock ko sa likod. Yan, nilalagyan natin ng grasa guys para mas maganda kasi yung marami siyang grasa sa loob para hindi siya mabilis matuyo. Yan, tsaka maganda yung play niya pag maraming grasa. Medyo open kasi yung nilagyan ng bearing ko, kaya pag umulan madaling mag dry. Yan, ipukpok natin guys, para pukpukin natin para pa ma-plaster siya. Yan, gi-check ko muna bago ibalik sa kanya, ikabit. Yan, may mga tsapa kasi, tsapa yung tawag nito, yung plain washer dun sa loob guys, kaya gi-check ko muna bago ibalik. Yan, ibabalik na natin guys. Nung nakaraan kasi kung napapansin niyo, disc brake na yan siya guys, kaya i-convert ko na. Kasi nung nakaraan na disgrasya tayo, mahina yung brake ko sa harapan. Iawa ng Diyos, hindi tayo na puruhan. Kaya doble ingat talaga kahit saan tayo maglakbay. Pero minsan kahit anong ingat mo, kung yung kasalubong mo naman ang didisgrasya sa'yo, wala din tayo magawa. Pag oras mo talaga madisgrasya, ganun talaga. Kaya manalangin talaga, mag-pray talaga bago umalis ng bahay, saan patungo, para maingatan tayo guys. Iisa lang kasi yung buhay natin. Pag nadisgrasya tayo, kawawa din yung mga maiiwan natin, lalo na kung pamilyado tayo, may pamilya tayo na iniingatan, kawawa. Kaya ingat-ingat tayo guys. Yan, kinabit ko na yung pinakaihi niya, hindi siya basta-basta na pumasok, kay yung plain washer nga parang nagbara. Yan, hindi pumasok na siya. Lagay na natin yung nut nya guys, para ma-check na natin kung okay siya. Salamat po sa panonood guys. Tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta. Tsaka paki-follow na lang din po, like and share, at mag-comment na lang din po guys. Tsaka paki-follow na lang din, paki-subscribe po sa aking YouTube channel, Kasaka TV. Yan, makikita niyo may mga videos po ako doon guys. Salamat po ng marami. Ingat po tayo. Bye bye.